Pakinggan natin ang kwento ngayong araw na ito. Tungkol ito sa isang modernong apartment sa siyudad. Bagong lipat ang tatlong kabataan na akala nila'y bagong simula. Ngunit sa kanilang pagtira sa Unit 609, may lihim pala itong itinatago. Isang babaeng basang-basa ang buhok, laging nag-aabang sa banyo, at handang ipaalala na hindi lahat ng pintuan ay dapat buksan. Ito ang kwento ng aparisyon sa Unit 609 sa modernong syudad ng Manila, kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay hindi namamatay at ang ingay ng trapiko ay tila walang katapusan. May isang apartment complex na bagong bukas at itinuturing na high-end, moderno, may CCTV, electronic locks at 24/7 security. Ngunit sa kabila ng kinang ng teknolohiya at mga pasilidad, may mga lihim na hindi kayang takpan ng modernong disenyo. Ito ang kwento ng tatlong kabataang nangupahan sa Unit 609. Isang unit na akala nila'y magiging bagong simula. Ngunit sa halip ay nagdala ng bangungot na hindi nila inakala. Rica, 26 anyos, matapang sa panlabas, ngunit madaling kabahan kapag naiisa. Siya ang unang nakakita ng kakaiba sa unit. Marco, 28 anyos, freelance graphic designer, logical at hindi agad naniniwala sa mga kwento ng multo. Siya ang laging naghahanap ng scientific explanation. Lara, 25 anyos, vlogger at content creator. Siya ang pinaka-excited sa bagong apartment dahil gagamitin niya ito para sa kanyang mga video. Noong una nilang tinanggap ang susi mula sa landlord, tila normal ang lahat. Ang unit ay may malalaking bintana, modernong kusina at mabilis na internet connection. Perfect para sa tatlo, lalo na kay Lara na agad nag-post ng vlog. Finally guys, welcome to our new home, Unit 609, modern living at its finest. Ngunit sa kanilang unang gabi, nakarinig si Rica ng mahihinang kaluskus mula sa banyo. Akala niya'y guni-guni lamang, dulot ng pagod. Ngunit nang humarap siya sa salamin, may anino siyang nasilayan sa kanyang likuran. Isang babaeng basang-basa ang buhok, nakatungo at tila nakatitig. Paglingon niya, wala naman doon. Kinabukasan, sinabi ni Rica ang kanyang nakita, ngunit ngumisi lamang si Marco. Stress lang yan. Gabi-gabi ka kasing puyat sa trabaho. Hallucination lang. Samantalang si Lara ay natuwa pa. Uy, content yan. Haunted apartment series. Ang ganda niyan sa views. Ngunit ng gabing iyon, habang nagla-live si Lara para sa kanyang followers, biglang may sumulpot sa kanyang kamera. Isang malabong imahe ng babaeng basang buhok na dumaan sa likod niya. Hindi niya agad napansin, ngunit ang mga manunood ang unang nag-react. Sino yung nasa likod mo? Girl, may dumaan. Nang balikan nila ang footage, malinaw ang imahe. Ngunit pag-check nila sa paligid, walang ibang tao sa unit. Unti-unti, bawat isa sa kanila ay nakakaranas ng kakaiba. Si Marco, na dati hindi naniniwala, ay nagising ng madaling araw
sa tunog ng pagbukas ng pinto ng kanilang unit. Nang sumilip siya, nakita niyang nakabukas nga ang pinto. Ngunit ang kanilang electronic lock ay walang lag na may pumasok o lumabas. Si Lara naman ay laging nakakarinig ng mahihinang bulong tuwing nagre-record ng video kapag pinapakinggan niya ang raw audio. May tinig na laging nagsasabing, "Umalis kayo." Si Rika ay paulit-ulit na nakakakita ng babaeng may basang buhok sa salamin. Minsan nasa likod niya, minsan nakatayo sa gilid ng kama niya. Sa kanilang takot, nagdesisyon silang magtanong sa building guard na si Mang Erning. Unay, ayaw magsalita ng matanda, ngunit kalaunan ay napilitan din. "Mga iha at iho, hindi dapat inuupahan ang Unit 609. Ilang beses na kaming nag-warning sa management, pero ayaw nilang ipasara. Yung huling nakatira doon, isang babae. Nagpakamatay siya sa banyo. Nalunod daw sa bathtub. Pero sabi ng mga nakakita sa katawan, basang-basa pa rin ang buhok, siyang patay." Kinilabutan ang tatlo. Lalong tumindi ang takot ni Rika dahil lahat ng nakikita niya ay tugma sa kwento ni Mang Erning. Sinubukan nilang lisanin ang unit, ngunit ng gabing iyon ay tila hindi na sila makalabas. Ang electronic lock ay nag-malfunction at ang kanilang mga cellphone ay walang signal. Lahat ng footage ni Lara ay biglang nagdi-delete at kahit anong pindot ni Marcos sa computer ay puro static ang lumalabas. Biglang narinig nila ang pagbukas ng shower sa banyo. Isa-isang nagpalitan ng tinginan ang tatlo. Dahan-dahan silang lumapit at nang buksan nila ang pinto, bumugad ang imahe ng babaeng multo. Nakaupo sa loob ng bathtub, basang-basa ang buhok at nakangiti ng malamig. Lumapit ito kay Rika at biglang sumigaw nang napakalakas, "Umalis kayo!" Nabuwal silang tatlo at nang nagmulat, nasa labas na sila ng building. Nanginginig at hindi alam kung paano sila nakalabas. Ang susi ng unit ay nasa sahig at ang screen ng kanilang mga cellphone ay sabay-sabay nag-flash ng numero 609. Hindi na muling bumalik si Rika, Marco at Lara sa apartment. Nag-file sila ng reklamo sa management. Ngunit itinanggi ng mga ito ang kanilang kwento. Ang Unit 609 ay patuloy na inuupahan ng mga bagong, ngunit laging bakante matapos ang ilang linggo. At sa tuwing may bagong lilipat, may babaeng basang buhok na sumasalubong mula sa banyo. Hinihintay ang kanyang susunod na bisita. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng aparisyon sa Unit 609, huwag kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang kwentong katatakutan. Kung may sarili kayong karanasan sa apartment o bahay na sa tingin ninyo may multo, i-share ninyo sa comment section. Baka sa susunod ang kwento ninyo na ang ating isasalaysay dito. Maraming salamat sa panonood at ingat palagi. Baka nasa likod nyo na siya ngayon.